Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Fully paid at idineklara ng tapos pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. 55 million pesos pa naman ang ipinondo sa proyekto. At nakatutok si JP Soriano. Walang kasama si Pangulong Bongbong Marcos na sinumang opisyal ng DPWH o mataas na opisyal ng Bulacan nang puntahan ang isa dapat na flood control project sa Baliwag, Bulacan. Nang marating ang lugar, wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niyang mga dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang ang ipinakita na ibinayad sa kontraktor na Sims Construction Trading. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Pagkatapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while di na matutuloy. So siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang nasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita sa mga maanomalyang flood control projects. Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Hindi po namin alam yan . Siyempre, kami lang po rito . Na hindi namin alam na yan . Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Isa pang proyekto sa Barangay PLD ang pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor nito. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa
ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, laglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop, we will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Bulacan at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nawi sa disgrasya ang pagtakas ng isang pickup truck sa isang checkpoint sa Zamboanga City. Bistado rin ang karga ng sasakyan na mahigit kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Nakatutok si John Consulta. Nagkayupi-yupi ng mahulog sa kanal sa tabing kalsada ang pick-up na ito pasado alas 9 kagabi sa Zamboanga City. Imbes kasi na magbagal sa checkpoint ay humarurot pa ang sasakyan at hinabol ng mga pulis. Nang inspeksyonin ang nalaglag na pick-up, na-recover sa loob ang 2 baleta ng chabu o shabu na nasa Chinese tea bags. Ang halaga, halos kalahating bilyong piso. Arestado ang 46 anyos na driver ng pick-up. Nasaktan pa at na ospital ang asawa at anak ng suspect na ayon sa pulisya ay isinama umano ng driver para palabasing may lakad lang sila ng kanyang pamilya. Bago pa nito, na-monitor ng pulisya ang galaw ng pickup na batay sa impormasyon nila ay magdadala ng droga sa isang lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Massive checkpoint operation by DEU at Zamboanga City Police Station. Fortunately, nakakuha tayo more or less 67 kilograms of shabu. Sinusubukan naman namin kunan ng pahayag ang suspect na nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police. Patuloy ang backtracking ng pulisya para makuha ang pinaka-source ng chabu. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang TNVS driver matapos saksakin, tutukan ng baril at paluin sa ulo ng 2 pasaherong nag-book sa kanya sa Taytay, Rizal. Tinangka pa umanong karnapin ang dala niyang sasakyan pagdating sa Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Isinugod sa ospital ng mga opisyal ng Barangay Consuelo ang TNVS driver na ito matapos saksakin, tutukan ng baril at paluin sa ulo ng kanya umanong pasahero. Kinilala ang biktima na si Julian Cesar Payoyo, taga Makati. Sinundo niya sa Taytay, Rizal ang 2 nag-book gamit ang ride-hailing app kahapon. Magpapahatid sa Pampanga. Inabiso pa ng driver sa kinakasama ang booking. Nag-chat naman po yung mismo sasakay na okay po, mag-aayos lang po kami ng gamit, then pababa na po kami. Bago makarating sa Makabebe, nagpaikot-ikot pa umano sila sa iba't ibang lugar sa Pampanga hanggang makarating sa Barangay Consuelo. Doon na umano pinagsasaksak ang driver gamit ang patalim, tinutukan ng baril at pinalo pa sa ulo. May mga nakita mga tao, sinadchad niya sa may gilid. So nakuha niya atensyon. Doon na yung nagkagulo na. Pagkabangga ng sasakyan, sumaklolo ang mga tao sa paligid. Nagtanggang tumakas pero nahuli pa rin ang mga suspect na mga opisyal at residente ng barangay. Responde kami, binakita kaming sasakyan na red. Doon na namin nakita yung tao na duguan. Tapos yung 2 naglalakad, nagtago sa mga damo-damo doon sa amin. Na-recover mula sa mga suspect ang isang replika ng pistol, isang hand grenade, cellphone at isang sling bag na naglalaman ng iba't ibang ID. Nahaharap sa mga kasong carnapping at frustrated homicide ang mga suspect. Sinisikap namin silang magkuhanan ng pahayag. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida. Nakatutok 24 oras. Tila walang epekto sa marami kahit nagkakatotoo tuwing baha ang kasabihang ang basurang itinapon mo, babalik sa iyo. Kaya ang isinusulong ng leader ng Metro Manila Council, mas mabigat na multa sa mga nagtatapon ng basura. Nakatutok si June Veneracion. Wala pang 1 linggo mula ng huling linisin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bahaging ito ng San Juan River. Pero nang inspeksyonin kaninang umaga, balik na naman ang makapal na basura. 2 truck ng sari-saring dumi ang nakolekta sa lugar. Vicious cycle na po lilinisin namin and yet ganon pa rin. Ang San Juan River pa naman,
ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag ito'y nagbara, unang tatamaan ng baha ang 13 low-lying barangay ng lungsod ng San Juan. Isipin niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. May umiiral ng ordinansa sa San Juan kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ang isusulong ni Mayor Francis Zamora bilang Pangulo ng Metro Manila Council, mas mabigat ng multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na, and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Imumungkahi rin ni Zamora na gawing magkakapareho ang multa ng di wastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa Kamaynilaan. 15 na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Binulabog ng magnitude 4.7 na lindol ang Batangas pasado hating gabi kanina. Ramdam yan hanggang sa ibang probinsya at sa Metro Manila. Nakatutok si Bam Alegre. Ito po nangyari sa amin. Nagkalat ang bubog sa bahay na ito na magkabasag-basag ang mga baso. Nahulog ang mga ito mula sa isang nasirang estante, bunsod ng paglindol kaninang pasado hating gabi. Kuha yan ni Yus Cooper Marites Atahar sa Balayan, Batangas. Sa kuha naman ng CCTV sa Balayan din, kita rin ang pagyanig. Kuha yan sa labas ng bahay ng magulang ni Yus Cooper Kevin Carl. Sa tala ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology, magnitude 4.7 ang lindol kaninang 12:43 AM na may epicenter malapit sa Calaca, Batangas. Naramdaman din ang epekto nito sa Cavite, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Bataan, Quezon at Metro Manila. Kabilang sa mga naapektuhan ng magkaibigang sina Jack Teru at Jenny Marasigan na kumakain sa Pasay ng mga panahong yon. Nakatingin ako nun sa cellphone ko and then parang medyo nahihilo ako during that time. Parang kang tinutulak. Habang nag-uusap-usap kami, napansin ko na parang sabi ko parang may gumagalaw. Sabi ko parang may something Sabi ko hindi siya normal. Na parang dinuduyan-duyan ka. Ang security guard naman na si Ramil Tan nadama rin ang pagyanig habang nagbabantay sa labas. Naramdaman ko talaga, yumugyug akong gano'n Sabi nga ng kasama ko, sabi niya, lumilindol. Sabi po ng kasama kong babae. Kasi yung upuan niya, sumayaw. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, Nakatutok, 24 Oras. Napag-iiwanan na ang sektor ng edukasyon ng Pilipinas dahil matagal umano sumabay sa pagbabago. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sagot dyan ng palasyo, dapat nagawa niya ang mga inirereklamo noong nakaupo pa siya bilang Education Secretary. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagkomento sa estado ng edukasyon sa bansa at epekto nito sa kabataan. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang problema ayon kay Vice President at dating Education Secretary Sara Duterte, matagal raw kasing sumabay sa pagbabagong Pilipinas na hanggang ngayon napag-iwanan sa papel at lapis lang. Habang ibang bansa'y matataas sa paksa na pinag-aaralan tulad ng robotics, coding, ang mga kabataang Pilipino'y hirap pa rin magbasa. Dagdag ng bise, marami raw pwedeng gawin para sa modernisasyon ng edukasyon. Mabilis sa paalala naman ang tagapagsalita ng palasyo sa bise. 2 taong pinamunuan ng bise ang departamentong ngayon pinupunan niya. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Pinagsisikapan na raw ng kasalukuyang liderato ng DepEd na solusyonan ang mga problema sa education system ng bansa, maging ang sinasabing kakulangan sa modernisasyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng 1.2 milyong gadget at iba pang teaching materials. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nabiktima ng salisigang si COMELEC Chairman George Garcia sa Pasay City. Ayon sa pulisya,
Kumakain sa isang restaurant si Garcia nang biglang tabihan ng 6 na suspect na nagpanggap na customer. Mabilis na nakuha ang bag ni Garcia na nakalapag sa isang upuan. Sinubukan pa umunong habulin ng kanyang bodyguard ang mga suspect pero hindi naabutan. Sa tulong ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Nahuli sa Las Piñas ang isa sa kanila, isang babaeng 44 na taong gulang. Nabawi ang bag ni Garcia na may lamang ID at cellphone pero wala na ang cash na ayon kay Garcia ay 10 hanggang 12,000 piso ang halaga. Patuloy ang pagtugis sa 5 pang suspect. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, naitransmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents ni Kibuloy sa DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Pero nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong may urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Kibuloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Sira na kahit 2023 lang natapos ang isang dike sa San Teodoro Oriental, Mindoro na pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. Bistado sa nabiyak na bahagi nito ang kawalan halos ng bakal at manipis na semento. Nakatutok si Maki Pulido. Higit 380 million pesos ang kabuuang halaga ng dike project na ito sa Subaan River sa San Teodoro Oriental, Mindoro, base sa Sumbong sa Pangulo website. Nang mabiyak ang semento noong 2024, lumubog na ang ilang bahagi ng dike dahil kinain na ng ilog ang lupang pinagpatungan ng manipis na semento. Habang nandun kami, may mga nahuhulog pang semento sa ilog dahil katatapos lang umulan. Sabi ng mga opisyal ng barangay, may gumuhong bahagi na rito noong 2024 at nang manalasa ang habagat noong nakaraang buwan, bumigay na rin ang iba pang bahagi ng dike. Noong 2023 lang natapos ang portion na ito ng dike project. Pero matapos lang ng 2 taon, ito na ang itsura niya. Wasak dahil hindi raw kinaya ang lakas ng agos at dami ng tubig noong July 2025. Ayon sa barangay, inumpisahan ang construction ng dikeng ito noong 2022 at nakumpleto noong 2023. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga DPWH po, sa mga engineer. Ngayon po, parang inayos po nila. Yung mga retats po, inano po nila. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng
lumaki na po yung gumuho na po. Tulad ng ibang mga flood control project dito sa Oriental Mindoro, wala ring koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabiyak nga raw ang dike, dun na lang nila nakitang manipis na nga ang semento, halos wala pang ginamit na bakal. Walang mga bakal yung itong dike. Kung meron man medyo kakaunti. Malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha. Ay siguro yung hindi kinaya ng konkreto, yung kaya nag-crack na siya. Sa isang tingin po namin, hindi po siya angkop do sa lugar at saka do sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Hinati sa 3 ang dike project na pinaghatian din ng 3 construction company base sa datos ng DPWH na nasa isumbong website ng Pangulong Marcos. Isa sa mga construction company, ang New Big 4J Construction Inc., nakuha ang Phase 1 ng proyekto sa halagang halos 145 million pesos. Minsang na blacklist ito mula 2016 hanggang 2017 batay sa inilabas na listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng rating na poor sa Constructors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang 2 iba pang construction company ay ang Prime Pacific Marine and Industrial Services Corporation na nakakuha rin ng halos 145 million pesos na budget at ang Road Edge Trading and Development Services na nakakorner naman ng higit 96 million pesos. Ang Road Edge Trading nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Constructors Performance Evaluation System o CPES noong taong 2014. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung sino sa 3 kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming kunin ang kanilang mga pahayag. Patuloy pa rin naming hinihingi ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inumpisa ka na ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitation sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Ayon sa pahayag ng kumpanya, ang pagsasaayos ay isinasagawa batay sa kanilang standard warranty commitments. Nagsimula ang mga repair nitong August 2 matapos ang malalakas na pag-ulan. Target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, tinatayang 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental Mindoro ang nagkapinsala. Ikinakasaan nila ang pag-aayos ng may koordinasyon sa DPWH. Idiniin din nilang ang dike projects sa Oriental Mindoro ay itinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay-an nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan. Pinangalanan naman sa Senado ang ilang umano'y sangkot sa smuggling na dahilan umano ng pagiging mahal ng bigas kahit maganda naman ang ani. Nakatutok si Dano Tingkungko. Dahil tila hindi ramdam sa mga palengke ang sinasabi ng Department of Agriculture na maganda ang ani ng bigas ngayong taon, kinalkal ngayon sa Senado ang issue ng smuggling. Ito kasi ang sinisisi ng chairman ng Senate Committee on Agriculture sa pagiging mahal pa rin ng bigas. Niwala pa niyang naaresto sa paglabag sa anti-agricultural economic sabotage kahit 10 taon na ang batas at inamyendahan pa nung nakaraang taon. Even then, doon sa 1 million at 10 million in the 2015 law, walang naaresto, walang na-file ng non-bailable na kaso. Ibig sabihin, walang nakumpiskang above 10 million, puro below. Pinangalanan din ni Senator Kiko Pangilinan na mga anyay sangkot sa smuggling ng agricultural products. Iimbitahan sila at ang customs sa susunod na pagdinig ng komite. Ayon sa Department of Agriculture, nakaasa sila sa customs at ibang ahensya dahil wala silang law enforcement powers. Actually, bigyan kami ng enforcement powers, and ang gusto rin namin, if possible, is kami yung maging secretariat, if not the member naman of the council. Bukod sa smuggling, sinisi rin ang kakulangan sa regulasyon sa mga middleman o yung bumibili sa mga magsasaka at nagbebenta sa palengke. It's not so much the smuggling, but the market manipulation that often accompanies that smuggling activities. Pero kailangan natin tuntunin ang takbo ng mga produktong yan mula sa farm gate at makita natin kung nasaan yung mga distortion at nasaan yung mga manipulation
na nangyayari in the process. Anti-middleman, okay yun. Pero ang totoo, we need them. We need to regulate them, identify them, put them in a registry, and also compel them to obey the rules. Sinita rin ni Senador Amy Marcos kung bakit naglaan ng DA ng 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF batay sa budget proposal nito. Bahagi kasi ng taripa mula sa imported na bigas ay napupunta sa RCEF. So you're assuming zero collections? In other words, yung 30 billion na sinasabing for the RCEF is still to be secured. Secured by the GAA po. The GAA doesn't work that way. Naka-earmark yan sa standalone bill. Hindi yan manggagaling sa general fund. May plano pa kayo mag-zero tariff. Nakakatakot naman ito. Definitely, Mr. Chair, walang planong ganun. Okay. Thank you for the clarification. Nakatakda sa August 27 ang susunod na pagdinig ng komite. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante naguhubad na ng mga sapatos para makatawid sa baha. Ang bota normal na pang araw-araw na. Pagka bumabagyo, umuulan. Mas lalo pong mataas kasi nagsasama po yung high tide, yung tubig ng bagyo, tapos minsan po nagpapakawala pa po yung dam, kaya sama-sama na po. Iba na. Tiniban nyo na yung tayo sa ganyan. Laging baha laging malalim ang tubig. So, tinaas nyo na? Oo, tinaas ko para makabiyahe. Kung hindi? Alam, biyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad na sa tubig ang mga puntol sa sementeryo. Pati ang maraming bahay tulad ng bahay ni Aling Flory. 80 na ako Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Ang alin? Hindi yan, baha na yan. Huwag naman. Puro magnanakaw. Ang problemang baha may solusyon naman sana dahil dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay na tapos na raw ito Setyembre nung isang taon pa. Pinuntahan namin ang lugar. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. Ang halaga ng proyektong ito, 151.5 million pesos. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy rin ang dating ng mga truck-truck na materyales. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa record ng kanilang kumpanya. Ang Bulacan pang-anim sa pinakabahaing lugar sa buong bansa. Pero ito rin ang may pinakamalaking kabuang budget kontra baha. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, meron itong 43.7 billion pesos mula sa nasa 547 billion pesos na budget para sa buong bansa. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at pinakamalaking kabuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahain sa probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto dito sa Baliwag, ang 96.49 million pesos na riverbank protection structure sa Barangay Sullivan na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin, may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Kung tutusin, may pera naman para sa mga proyektong kontrabaha dito sa Bulacan. Ang tanong na lamang ay kung napunta ang perang yan para sa mga proyekto. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan DPWH pero kahapon ay nagsumite na ang Bulacan DPWH sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng fraud audit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinaalalahanan ng palasyo si Senador Robin Padilla. Nalabag sa batas ang panukala niyang gawing obligado ang pagpapadrug test ng mga halal o in-appoint na opisyal ng gobyerno. Sabi ni PCO Undersecretary Claire Castro, bagamat hindi niya kinukontra ang panukala, ilabagaan niya ito sa saligang batas at sa right to privacy ng isang individual.
nakalakip sa panukalan sa pamagitan ng hair follicle test at urine ang drug test. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Nabawasan na ang mga transaksyon sa online gambling nang alisin sa mga e-wallet ang mga link at icon nila. Gayunman, nagagamit pa rin ang e-wallet sa illegal online sugal at lalo pa umunong lumakas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions. Ramdam agad, ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang epekto ng utos ng Bangko Sentral na alisin ng mga e-wallet sa kanilang app at sites ang mga link at icon ng mga online gambling company. Pero nagagamit pa rin ang mga e-wallet sa mga illegal online gambling site. Kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Yes, we have been monitoring it. Napansin po namin din, maski sa illegal, mas lalo pang lumakas, no? Nakukulangan ng isang kongresista dahil may report umanong nagsasabing mahigit 3 sa bawat 5 nagsusugal online ay edad 18 hanggang 40. Those who are included in that report of ages 18 to 21 are not coming from the licensees of PAGCOR because we are truly strict when it comes to the registration. Ayon sa datos ng PAGCOR, pumalo sa hanggang 20 milyong Pilipino ang registered online gambler. Maglulunsad ang PAGCOR ng 24-hour hotline para sa mga gustong humingi ng tulong. Gagamit din ng artificial intelligence para matukoy kung lulong na ang mga naglalaro online. Pwede na pong ma-monitor or ma-track ang playing habits ng mga consumers. Kung malaki na ang deposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. Pero para lang yan sa mga legal na online platform. 60% pa naman sa mga nagpapasugal online na natatayaan ng mga Pilipino ang illegal ayon sa PAGCOR. Aminado ang PAGCOR na kahit nakikipag-ugnayan na ito sa PNP, NBI at Department of Information and Communications Technology, nahihirapan pa rin itong habulin ang mga illegal online gambling sites. Sa labas kasi ng bansa, ino-operate ng mga dayuhan ang mga illegal. Sa buong mundo, online gaming has grown exponentially the past maybe 2-3 years, and I attribute that to technology. Legal man o illegal, tuto lang ilang kongresista, kaya gusto ng total ban sa online sugal. The pervasive statement of the chair is that there's a big problem because of illegal online gambling. But Madam Chair, more so that we have legalized online gambling. Ang posisyon namin ay stricter regulation. Maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino. Wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe sumentro sa kinikita ng 8 illegal gambling sites na naaagaw sa pamahalaan. Based on my sources, they make about $50 million minimum each a month, which should be taxed and given back to government, no? If it's allowed to operate to begin with. Batay sa datos ng PAGCOR, 97 billion pesos ang kinita nito sa gaming operations noong 2024 at 49 billion pesos dito ay sa online gambling. 68 billion ang niremit ng PAGCOR sa pamahalaan. Ayon sa PAGCOR, halos 12,000 illegal gambling sites na ang natukoy nila at 8,000 dito ay na-takedown na ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. 2 ang patay matapos matabunan ng lupa ang kanilang bahay sa Zamboanga City.
Isa lang yan sa mga landslide na naitala sa Mindanao bukod sa mga pagbaha. At nakatutok si Ivan Mayrina. Mula sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang nangyaring pagguho sa bundok sa bahagi ng Barangay Tagilon sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Sa Barangay Santo Niño naman, humambalang sa kalsadang gumuhong lupa, malalaking bato at ilang punong kahoy, kaya naantalang ilang motorista. Habang sa Barangay Sibulaw, 2 patay, habang 2 iba pang nasagip sa isa ring landslide. Napuruhan umano ng pagguho ang kanilang bahay. Kumakain po yung pamilya po. And then, nang narinig na may dumagundong na tunog, yun, lumabas yung tatay. Ang problema na iwan yung 4 na biktima po. Nasa edad 34 ang 2 na-rescue na nasa ligtas sa umanong kalagayan. Pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Dipolog City. Pahirapan din ang biyahe ng mga motorista dahil sa mga binahang kalsada. Nagpabaha rin ng malakas sa ulan sa ilang barangay sa Maguindanao del Norte. Binitbit na ng ilang residente ang ilang gamit at alagang hayop. Sa Makilala, Cotabato, halos 3 oras stranded ang ilang motorista. Ilan sa kanila ang binuhat na ang motorsiklo para makatawid. Nang bahagyang humupa ang baha, nagtulong-tulong na ang mga residente para magmando ng trapiko. Mabilis binaha ang lugar dahil sa pag-apaw ng sapa. Sa Barangay New Baguio, rumagasari ng kulay putik na tubig sa isang tulay. Sa Coronadal City, South Cotabato naman, nagtulong-tulong sa paglimas ng baha ang ilang estudyante matapos pasukin ng tubig ang kanilang classroom. Humupa rin daw ang tubig makalipas sa ilang oras. Binaha rin ang ilang kalsada sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kwento ng mga residente, halos araw-araw na silang nakakaranas ng malakas sa ulan. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms sa epekto ng easterlies ang naging dahilan ng mga pagbaha at pagguho sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na low pressure area. Huli itong namataan sa layong 855 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na 3 araw. Unti-unti itong lalapit sa Northern Luzon at posibleng magtagal sa par hanggang weekend. Patuloy na tumutok sa updates tungkol sa bagong sama ng panahon. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Tuloy-tuloy rin ang ihip ng mainit na easterlies. Dahil sa mga weather system na yan, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Gayun din sa ilang bahagi ng Visayas, Sulu Archipelago, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Mas malawakan na ang pag-ulan sa hapon at gabi. Halos buong bansa na po yan at maraming makakaranas ng malalakas na pag-ulan, lalo sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, malaki rin ang posibilidad na makaranas ng pag-ulan bukas, lalo na sa hapon o gabi. Sinulatan na ng MMDA ang Lasal Green Hills dahil sa traffic na idinudulot ng mga naghahatid sundong sasakyan sa paaralan. Tuloy rin ang mga operasyon ng MMDA sa ibang kalsada sa Metro Manila at nagkaubusan pa nga ng tow truck sa dami ng hinata kanina. Nakatutok si Oscar Oida. Sa dami ng mga nahatak sa operasyon ng MMDA, nagkaubusan na ng tow truck. Unang pinasadahan ang northbound lane ng C5 Service Road kung saan nahatak ang mga sasakyang alanganin ang pwesto. Pinagkukumpiska rin ang mga gamit na nakahambalang sa mga bangketa. Ang mga service road, it's not meant to be used for a parking. It is used as an alternate route na kung saan pag napupuno ang major thoroughfare or the main route. Pagsapit sa Bayani Road sa Taguig pa rin, bukod sa mga sasakyang nato at natikitan, hindi rin nakaligtas ang mga iligal na tindahan na nagkalat sa bangketa. Sa Barangay BP Northside, may pinakamaraming nahatak na sasakyan. Nakatanggap po tayo ng sulat, mismong galing na po sa barangay. Bumalik na naman po yung mga illegal parking. Sa Chino Roses Avenue Extension sa Taguig, pinagtitikitan ang mga nakaparada ng alanganin. We also have to see and check kung yung mga lugar na tatayuan natin ng negosyo, is it sufficient enough sa space? Meron po ba tayong tamang mga facilities? Because we cannot hamper not only the flow of traffic but also yung safety.
Mabagal na daloy ng trapiko naman ang inabutan namin kanina sa May Ortigas Avenue, partikular sa tapat ng Lasal Green Hills. Sinulatan na ng MMDA ang pamunuan ng naturang paaralan, kaugnay ng lumalala umanong sitwasyon ng trapiko sa lugar, dulot ng mga sasakyang naghahatid at nagsusundo ng mga estudyante. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, sa kabila ng naunang dialogo, nakapagtala pa rin ng halos 1,000 paglabag sa lugar sa loob ng 1 buwan. Karamihan dito, illegal parking, obstruction at unauthorized loading at unloading tuwing peak hours. Kaya po kami ay again sumulat sa pamunuan po ng eskwelahan na yon at makikipag-coordinate po kami uli. Patuloy namin sinusubukang kunan ng pahayag ang pamunuan ng nasabing eskwelahan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Walang nakikitang dahilan si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan para hindi siya payagang lumahok sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot yan sa hiling ng defense team ni Duterte na i-disqualify si Khan dahil tumayo noong abogado ng mga umunoy biktima ng drug war ni Duterte. Sa isinumiting sagot ni Khan sa Pre-Trial Chamber 1, sinabi niyang walang conflict of interest sa paghawak niya sa kaso. Ayon kay Khan, wala siyang direktang kinalaman sa investigasyon o pag-interview ng sinumang biktima o witness. Hindi naman siya nagpabayad ng i-review at iharap ang submission nila kay Prosecutor Fatou Bensouda. Pagkatapos, agad din siyang nag-withdraw rito. Naniniwala siyang hindi makakaapekto ang kanyang naging involvement sa pagiging impartial sa kaso ni Duterte. Nakita ng mga bitak ang 2 proyekto sa Kamiling Tarlac, ang isa na pinakamahal sa buong bansa. Madali umanong ayusin ayon sa DPWH. Ang isa naman na may butas at litaw na bakal, kinukumpuni ng aming datnan. Nakatutok si Ian Cruz. May mga butas sa ilalim, litaw na bakal, at mabilis masira kapag tinatapakan. Ganito ang nakita naming kalagayan ng flood control project na ito sa Kamiling Tarlac nang puntahan namin kahapon. 2 taon lamang ang lumipas matapos ngang simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sabi ng ilang residente, malaking tulong naman daw ang proyekto dahil naibsan ang hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Kaya kabado sila sakaling mapinsala ng tuluyan ng proyekto. Sa amin naman sir, gusto namin parating sa mahal na presidente na sana matignan naman itong islop dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling Tarlac. Para mapagtunan naman niya ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Yun lang po, nais kong may parating sa ating mahal na presidente. Oo, dahil nangangamba kayo na baka saglit na lang magigiba na to. Ayun nga sir. Ang kontraktor ng Slope Protection Project na may halagang 94.5 million pesos, ang Flordes Construction. Patuloy namin hinihinga ng pahayag ang Flordes. Nang balikan namin kanina, nakita namin na nagsasagawa ng repair sa proyekto ang First District Engineering Office ng Tarlac para kumpunihin ang nakitang butas at bitak. Ipapacheck po natin sir para kita po natin yung mga concern po nila para maayos po natin. Sa Kamiling Tarlac din matatagpuan ang pinakamahal na flood control project sa bansa. Ito ang Kamiling Agno River Floodway Phase 3 na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Nakatulong din daw ito noong mga nakaraang malakas na pag-ulan dulot ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Napuna namin ang ilang bitak sa baba ng floodway. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw talaga ang semento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto halos pareho ang halaga sa Phase 3 at wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa Bulacan umano ang may pinakamalalang nakawan kaugnay sa Ghost Flood Control Projects. Ayon mismo yan kay Senator Ping Lacson. Sa kanyang privilege speech,
May mga tinukoy din siyang contractor at kongresista na dawi tumano sa mga maanumalyang proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Flooded Gates of Corruption ang titulo ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson tungkol sa pangungupit sa flood control projects. Wala pa raw sa kalahati ng pondo ang napupunta mismo sa pagpapatayo ng proyekto. Pagkatapos magpartihan ang mga nangungupit at ang pinakamalaki raw na cut sa politiko na nagsulong sa proyekto. Lo and behold, Mr. President, 20 to 25% ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40% o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 milyong pisong pondo para sa proyekto. Tinukoy ni Lacson ng isang kongresista sa Oriental Mindoro na nakakuha daw para sa kanyang distrito ng 10 billion pesos o mahigit kalahati ng flood control project ng kanyang probinsya. Puro hinugot umano sa unprogrammed funds. Pero sira-sira na raw mga estruktura. Halimbawa itong sa Nauhan, Oriental Mindoro na pinuntahan ng kanyang team. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuho. Ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos 3 buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Hindi man binanggit ni Lacson ang pangalan ng kongresista pero nakalagay ito sa kanyang presentation. Si Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan. Hinihingan pa namin siya ng tugon sa talumpati ni Lacson. Tinukoy din ni Lacson ang mga proyekto sa Kandating, Aray at Pampanga. Ang isa pinondohan noong 2023 ng 91 million pesos. Pero makalipas ang 1 taon, kailangan na itong i-repair at pinondohan ng 2 ulit na 91 million pesos. Ehemplo daw ito ng double insertion na ginagawa ng mga mambabatas. Aba, at nawili na ang funder ng Edma Reconstruction na siyang palaging nananalong kontraktor sa Kandating, Aray at Pampanga. Naglagay pa ulit ng 100 million pesos ngayong taon. Buti na lang, pinigil ng Malacanang ang pag-release ng pondo. Grabe rin daw ang pork barrel insertion sa Bawan River Basin sa La Union dahil halos 1 bilyon ang nakuha ng Nagilian habang 623 million ang sa Bawan na pareho namang binabaha pa rin. Sa aming masinsing pagkalkal ay natuklasan naming iisang kontraktor ang naawardan ng lahat ng packages na ito, ang Silver Wolves Construction Corporation. Distinct pa rin, distinguished colleagues. Ito ang nabanggit kong pork barrel insertions kanina, Mr. President. Pero sa Bulacan daw ang pinakamalalang nakawan. Puro kasi ghost project daw doon. Sa Malolos, 2 proyekto sa 2 barangay na tig 77 million ang halaga ay guni-guni lang. Sa Hagonoy, 4 na proyekto na tig 77 million din ang hindi talaga ginawa. 2 kontratista raw ang kumuha ng mga proyektong ito, ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. Sinusubok pa namin kunan ng pahayag ang Wawaw Builders at Darcy and Anna Builders, pati ang Bulacan 1st District Engineering Office. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Giniit ni incumbent Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na wala siyang kinalaman sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro na binanggit ni Senador Panfilo Lacson sa isang privilege speech.
Ayon kay Panaligan, hindi siya ang nag-propose ng mga proyekto. Anya, nakita na lang niyang nakalista ito sa National Expenditures Program. Hindi rin umano siya kinonsulta ng DPWH tungkol sa mga proyekto at hindi siya ang nagpondo sa mga ito. Hindi rin umano niya kilala ang mga kontratista ng proyekto. Sumulat din anya siya sa DPWH noong July 2024 para ireklamo mga nasirang proyekto at para masigurong tumutugon ito sa standards. Tinarget ng Transportation Department ang mga jeepney sa Taguig na pudpud na ang gulong o depektibo ang ilaw kaya takaw disgrasya. Mahigit 20 driver ang tiniketan, kabilang ang ilang pumapayag magpasabit sa estribo. Nakatutok si Chino Gaston. Oras pa naman ang pasukan sa trabaho kaninang alas 6 ng umaga pero hirap makasakay ang mga pasaherong naghihintay ng jeep sa kahabaan ng C5 Road sa Taguig City. May mga hindi kasi bumiyahe sa pangambang mahuli sa ikinasang operasyon ng Department of Transportation laban sa mga hindi ligtas na pampasaherong jeep. Habang isinasagawang operasyon, may mga sumubok pang takasan ng mga enforcer. Bakit naman pinapara ka na? Parang wala ka namang nakita. Respeto na lang sa enforcer. Traffic kasi sir. Lisensya. Traffic, pinapara ka na, sa gilid ka eh. Pinilit mong gumitna. Mahigit 20 jeepney driver ang natikitan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Sinita ang mga jeep na kalbo ang gulong, depektibo o kulang ang ilaw at may mga pasaherong nakasabit sa likuran. Wala po kasi pabili, kabibili pa lang namin ng isang gulong. Nandito pa kayo ng Cebu eh. Kailangan okay lang po, kamali naman po eh. Yung nakasabit na pasahero? Wala tayong magagawa, pumilit po sir, mahirap na pasahero sila eh. Kasi sir, mapigilan eh, mo kusang umabol, sumabit. Palagi hong ganun? Pag di mo pababain, wala rin, sasabit talaga sila. Pero para sa ilang tsuper, walang problema ang paghihigpit ng DOTR. Okay lang sa amin yun sir, for safety din yun sir eh. Ayaw lang namin dyan sa yung sa modernization kasi sir, kasi masyadong mahal. Humingi ng paumanhin ang DOTR sa mga pasaherong naabala pero para rin naman daw ito sa kanilang kaligtasan. Nakakaabala po talaga sa mga pasahero, lalo po sa mga estudyanteng pumapasok, tsaka sa mga nagtatrabaho din po na nagko-commute. Sa nakalipas na 2 linggo, mahigit 50 jeepney driver ang natikitan sa kaparehong operasyon ng DOTR SAIC. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mula sa loob ng bahay ni Kuya hanggang sa outside world, marami ang kinilig or kilig na kilig sa chemistry ni na Dustin Yu at Bianca De Vero o Dust Bia. At bilang pa-thank you sa fans, bibida ang dalawa sa isang OPM music video. Willing din ba sila maka-work ang isa pang siniship kay Bianca na si Will Ashley? Makichika kay Aubrey Carampel. After their much talked about production numbers sa PBB Collab FanCon and guestings together, Dust Bia ship is sailing. Full of kilig ang pasilip sa first official project na magkasama sina ex-PBB housemates Dustin Yu at Bianca De Vera na bibida sa isang OPM music video. Ang dalawa very sweet while sharing a drink habang masayang nagkukwentuhan at nakikinig ng music together. We're having so much fun. I mean, inside PBB, we've had a few acting stints, pero ito, may konting acting din dito. So I get to see Dustin in a different light. So ang saya lang that we also get to work with each other in a different environment. Super light niya katrabaho. Ngayon kasi work na to eh. So super light and super fun. Very natural siya Wow, umarte. Siya din. Sa loob pa lang daw ng bahay ni Kuya, minanifest na nila na magsama sa isang project. Kaya very happy raw sila na natupad ito. Siyempre, regalo rin daw nila ito sa kanilang fans na full support sa kanila simula pa noong pumasok sa bahay ni Kuya. Para sa kanila to? Yes, this is definitely for them. I mean, etong unang project namin na to, inaalay namin to sa kanila. So, ayun, I hope ma-enjoy nila to. And this will be the first of many. So, it's just only the start for us. And that's... Pero kung may Dust B,
may nag-ship din sa Welka o sa tambalan naman ni Will Ashley at Bianca. If ever ba ay payag sila to do a project na silang tatlo ang magkakasama? If a project comes, then I think okay ako. Yeah. Sana sila, okay. Open naman talaga ako as long as talagang maganda yung project. Of course, yung mga kasama ko, Will, Bianca, and kung sino man mga housemates, super magagaling na actor yan sigurado. Marami ako matututunan. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.